Siya ay tumingin sa aking mga mata at sinabi ito na parang humihingi lang ng asin. Wala kaming espasyo para sa iyo. Ngumiti ako, tumango at umalis ng walang salita. Ang hindi niya alam, pagsapit ng umaga, mawawala sa kanya ang bahay dahil kalahati nito ay pag-aari ko. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like ng video na ito, magkomento kung saan ka nanonood, at pindutin ang subscribe button para hindi ka makaligtaan ng kwento na ganito. Kaya nagsimula ito rito. Lumipat ako na dala lamang ang dalawang gastadong maleta, isang nakatiklop na kumot mula sa aking lumang kwarto, at isang naka-frame na larawan ng aking yumaong asawa, si James. Nang ibigay ko kay Josh, ang aking anak, ang US$180,000, ang buong payout mula sa life insurance ni James, hindi ako nagdalawang isip kahit isang beses. Ito ang iyong kinabukasan, sabi ko sa kanya. Ito ang katatagan ng ating pamilya. Kakasal lang niya kay Megan at sinusubukan nilang bumili ng isang 4-bedroom na bahay sa isang suburb ng Charlotte nang tanggihan sila ng bangko para sa buong mortgage. Pumagit na ako. Niyakap ako ni Megan na parang sa isang Hallmark commercial at sinabi, hindi namin ito makakalimutan, Linda. Palagi kang magkakaroon ng tahanan sa amin. Hinintakan ako ni Josh sa pisngi at nangako na hindi ko na kailangang magbuhat ng kahit isang daliri muli. Moderno ang bahay, steril, maingay ang etso, puting dingding, abong sahig, kusinang parang hindi pa nakakakita ng nasunog na kawali. Ang kwarto ko ay nasa baba, technical na guest suite, walang closet, kama na para sa isa, kalahating banyo, walang shower. Gayunpaman, hindi ako nagrereklamo. Masaya lang ako na marinig muli ang mga tao sa umaga. Si Josh ang gumawa ng kape para sa akin sa unang mga araw. Tinuruan ako ni Megan kung paano gamitin ang kanilang Wi-Fi thermostat kahit na huminga siya ng malakas sa tuwing kailangan ko ng tulong. Minsan kaming naghapunan ng magkasama. Sa ikalawang linggo, nagsimula akong makarinig ng mga bagay, mga passive-aggressive na bagay. Si Megan, nagbibiro sa mga kaibigan na siya ay nakatira kasama ang dalawang bata at isang lola. Si Josh, umuungol ng tanungin ko kung pwede akong maglagay ng istante sa laundry room. Pagkatapos ay dumating ang mga maliliit na pagbabago. Nilagyan ng padlock ang ref sa itaas. Sabi ni Megan, ito ay dahil sa meal prepping niya. Inilipat ni Josh ang modem sa opisina sa itaas. Tumigil ang aking Netflix sa loob ng 3 araw. Isang gabi, narinig ko si Megan sa telepono sa kusina na nagsasabi, matamis siya, pero kailangan natin ang sarili nating buhay. Hindi ito sustainable. Nanahimik ako. Patuloy akong nagluto, nagtiklop ng tuwalya, nagpunas ng mga counter. Binigyan ko sila ng espasyo. Ngumiti ako nang banggitin ni Megan ang paggawa ng nursery sa downstairs den balang araw. Pero pagkatapos ay narinig ko ito. Papunta ako sa kusina isang umaga para magtimpla ng tsaan nang marinig ko ang boses ni Josh mula sa kabilang sulok. Hindi siya aalis kung patuloy tayong magiging mabait. Kailangan natin siyang itulak palabas ng walang away. Mas matalas ang sagot ni Megan. Hindi niya isusuko ang kanyang parte maliban kung isa aman siyang hindi siya gusto. Gawin natin itong hindi komportable. Siya na ang aalis sa kanyang sarili. Natigilan ako, nakatitig sa wallpaper na tinulungan ko pang pumili 6 na araw bago. Ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, ay nagpaplano na pilitin akong umalis para sa isang nursery, para sa mas malaking espasyo, para sa kaginhawahan. Nang gabing iyon, nagluto ako ng chicken Alfredo, paborito ni Josh. Wala ni isa sa kanila ang pumunta sa mesa. Sabi ni Megan, kumain na siya. Si Josh naman ay bumulong ng isang bagay tungkol sa trabaho at nanatili sa itaas. Naupo akong mag-isa at kumain ng dahan-dahan, iniisip kung paano ko siya pinalaki, mga laro ng soccer, na walang ngipin, mga pagbisita sa emergency room, mga tutor para sa Itinago ko ang bawat birthday card na iginuhit niya sa akin sa isang shoebox na dala ko pa rin sa aking maleta. At ngayon, ako ay isang hadlang, isang kalkulasyon. Kinabukasan, naghuhugas ako ng mga strawberry nang pumasok si Megan, nakapulupot ang mga braso, blanko ang mukha. Linda, sabi niya, sa tingin namin ay oras na para maghanap ka ng mas permanenteng lugar, iyong sarili mong espasyo, alam mo, para sa iyong kaginhawahan. Ilang oras pagkatapos, pumasok si Josh, umiinom ng kape na parang walang nangyayari. Wala na kaming espasyo para sa iyo, ma, sabi niya.
Kailangan mong umalis. Ganoon lang. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa tuwalya, humarap sa kanilang dalawa at ngumiti, hindi malawak, hindi peke, kalmado lang. Sige, sabi ko. Makakaalis ako bago maggabi. Kumurap si Megan. Tumango si Josh na parang natapos lang niya ang isang gawain sa trabaho. Salamat ma, sabi niya, tumalikod na. Pumunta ako sa aking kwarto at inimpek ang lahat ng dala ko, mga damit ko, larawan ni James, isang paperback na hindi ko natapos, at isang pulang folder na itinago ko sa ilalim ng aking maleta. Ang deed ng bahay. Nakaupo ang aking pangalan sa tabi ng kay Josh, 49% na co-owner. Hindi ako nagpaalam. Nag-order ako ng taxi at umalis ng hindi lumilingon. Pero alam ko ang isang bagay na hindi nila alam, ang bahay na iyon ay hindi na lamang ang kanilang pangarap. Ito rin ang kanilang ticking time bomb at ako ang nagpasindi ng fuse. Tahimik ang biyahe ng taxi patungo sa extended stay motel. Nakaupo ako sa likod, hawak ang pulang folder na parang bagong silang nasanggol, nakakuyom ang mga kamay na nag-iwan ng bakas sa aking palad. Nag-book ako ng kwarto isang linggo bago, hindi dahil inaasahan ko na kakailanganin ko ito, kundi dahil may bumulong sa akin, maghanda ka. Malinis ang motel pero malungkot, kupas ang karpet, isang lamparan na kumikislap kapag mali ang paghawak, amoy ng pritong sibuyas na nakabaon sa wallpaper. Nagbayad ako ng cash para sa 3 gabi at tinanggihan ang housekeeping. Ayoko sanang may makakita kung gaano kaunti ang dala ko. Nang gabing iyon, nahiga ako sa matigas na kama habang naka-on ang sisi, pero nakamute at nakatitig sa kisam habang hawak ang deed sa aking dibdib na parang kalasag. Hindi ako galit. Hindi rin ako nagulat. Pero tapos na ako. Kinabukasan, ginamit ko ang printer ng motel para gumawa ng 5 kopya ng deed. Isa para sa akin, isa para sa abogado kung kinakailangan, at 3 kung sakaling kailangan kong magbigay ng pruweba sa sinumang magdududa na may kapangyarihan pa rin ako. Nasa kalahati na ako ng aking pangalawang tasa ng kape sa dinner nang dumating ang tawag. Unknown number. Muntik ko nang hindi sinagot pero may nagsabi sa akin, sagutin mo. And Miss Carter, sabi ng boses, ako si Brad mula sa Carolina Private Lending. Nakalista ka bilang co-owner ng isang property sa 124 Grayson Park Drive. Nabagal ang tibok ng aking puso. Sabi ko ng maingat. May problema ba? Nilinaw ni Brad ang kanyang lalamunan. May default. Ang iyong anak, si Joshua Carter, kumuha ng $75,000 na business loan gamit ang bahay bilang collateral. Ilang buwan nang hindi nababayaran. 3 babala na ang naibigay. Siya ay nasa breach. Maliban kung maresolba ang loan, magsisimula ang foreclosure proceedings sa Biyernes. Hindi ako nag-react. Nagtanong ako. Kumuha ako ng detalye. Si Josh ay humiram ng pera para sa isang marketing startup na bumagsak 3 buwan na ang nakalipas. Si Megan ay alinman sa hindi alam o nagpapanggap na hindi alam. Parehong opsyon ang nagpaliad sa aking sikmura. Si Brad ay magalang pero matatag. Maaari kong pigilan ang foreclosure, bayaran ang loan, o bitawan ang aking claim at hayaang mawala ang bahay. Hiniling ko sa kanya na i-email ang mga papel. Nang dumating ito, ipinrint ko ito, kinuha ang parehong asul na ballpen na ginamit ko para pirmahan ang unang school permission slip ni Josh, at isinulat ang aking pangalan ng dahan-dahan, sadya sa bawat linya. Pagkatapos ay isinscan ko at ibinalik. Tumawag ulit si Brad sa loob ng 1 oras para kumpirmahin ang pagtanggap. Magpapatuloy ang foreclosure, sabi niya. Salamat, Miss Carter. Walang sinabi. Binaba ko ang telepono, pinatay ito at naupo ng tahimik. Malalaman na ni Josh kung ano ang pakiramdam ng maiwan ng walang babala. Wala akong sinabi kahit kanino. Wala akong ipinost. Hindi ako umiyak o tumawag sa aking kapatid o naglabas ng saloobin sa isang church group. Naupo lang ako sa kwarto ng motel at pinakinggan ang katahimikan na hinintay ko ng mga taon. Nang hapon na iyon, naglakad ako ng 2 block patungo sa isang maliit na grocery store at bumili ng peanut butter crackers, instant coffee, at isang maliit na bote ng alak. Nang gabing iyon, nag-toast ako sa sarili ko, hindi para sa paghihiganti, hindi para sa tagumpay,
kundi sa wakas ay napagtanto ko na hindi na ako muling ituturing na pamilya. Kaya mas mabuti nang simulan kong ituring ang aking sarili bilang isang tao na mahalaga. 8:00 ng umaga kinabukasan, nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula kay Josh. Kinansela mo ba ang isang bagay sa bahay? Kakaiba ang sulat na natanggap namin mula sa lender. Hindi ako sumagot. 3 oras pagkatapos, pangalawang text, may notice sa pinto. Tawagan mo ako. Wala pa rin akong sinabi. 3:17 ng hapon, sumubok si Megan. Linda, pakikalmahan, nalilito kami. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang nangyayari. Pinatay ko ang telepono, hindi para maging malupit, kundi para manatiling matino, dahil kung marinig ko pa ang isa pang pekeng pakikiusap mula sa babaeng nagtangkang burahin ako. Baka makalimutan ko na ang katahimikan ay minsan ang pinakamatulis na sandata. Mas mabilis ang dating ng foreclosure notice kaysa sa inaasahan ko. Wala pang 48 oras mula nang ipinadala ko ang pinirmahang release, nag-tape ang sheriff's office ng isang maliwanag na orange na sulat sa harap ng pinto ng 124 Grayson Park Drive. Hindi ko ito nakita mismo, pero hindi ko na kailangang makita. Nag-post si Megan ng isang panic na mensahe sa neighborhood Facebook group. Urgent, ang aming tahanan ay tinutukoy ng scam. Pakikalmahan, ibahagi ang mga resources kung may alam kayong foreclosure attorneys. Ang irony ay nagpatawa sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng mga araw. Nakaupo ako sa aking motel room, umiinom ng kape na gawa sa motel mula sa isang paper cup, tahimik na nag-scroll sa kanyang pampublikong breakdown. Nagdagsaan ang mga tao sa comments, mga dating katrabaho, kapitbahay, kahit si Darren, kaibigan ni Josh mula sa kolehiyo. Ano ang nangyari? Matutulungan ba kita? Akala ko maayos kayo. Sumagot si Megan sa bawat isa na parang desperadong politikong, hindi kailanman direktang sumasagot, palaging may paligoy-ligoy na paghihirap. Kami ay niloloko ng isang hinintay natin, isinulat niya. Isang dapat sana ay nagprotekta sa amin. Doon naging mas madilim ang lahat mula sa komedya, dahil pagkatapos ng ilang oras, nagsimula akong makatanggap ng mga text mula sa mga hinintay ko ng mga taon. Ang aking pinsan na si Sharon, isang babae mula sa simbahan. Ang kapatid ng aking yumaong asawa, lahat sila ay nagtatanong ng parehong bagay. Linda, ano ang nangyayari? Inakusahan ako ni Megan na ako ang nangloko sa kanila, na parang ako ang sumira sa kanilang tahanan dahil sa sama ng loob. Hindi niya binanggit ang perang ibinigay ko o ang paraan ng pagpapaalis nila sa akin o ang utang na kinuha ni Josh sa aking likuran. Siya ay nagmalaki lamang bilang biktima. At si Josh, doble ang ginawa niya. Nag-post siya ng lumang larawan natin, ako at siya noong siya ay 5, kumakain ng ice cream sa parking lot at nilagyan ito ng caption, mahirap kapag ang mga nagpalaki sa iyo ay biglang sumalungat sa iyo. Walang pangalan, walang tag, purong manipulasyon lamang. Pero alam ko kung para kanino ito, sa mga kamag-anak, sa mga mutual, sa mga nasa gilid ng kwento na pupunuin ang mga blanko ng kanilang sariling pagkakasala at kahihiyan. Ako ay unti-unting nawawala sa real time. Naisip ko na ipagtanggol ang aking sarili, naisip kong i-post ang deed, ang patunay ng utang, ang mga text, pero naalala ko ang sinabi ng aking ama, huwag makipaglaban sa mga gumugulong sa putik. Madudumihan ka lang at sila pa ang mag-enjoy. Kaya nanahimik ako. Hanggang sa dumating ang tawag. Mula ito sa Sheriff's Department, isang magalang na lalaki na nagngangalang Officer Reeves. Miss Carter, sabi niya, isang courtesy call lamang. May nakaschedule na formal lockout sa Grayson Park address ngayong Biyernes ng 10:00 ng umaga. Hindi mo kailangang dumalo dahil napirmahan mo na, pero gusto naming ipaalam sa iyo bilang isang nakalistang partido. Nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ako nagtanong ng detalye. Pero noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ito, si Josh na natitisod patungo sa pinto sa sweatpants, si Megan na umiiyak sa porch, ang kanilang mga gamit sa garbage bag sa damuhan. At kahit na, wala akong naramdamang kasiyahan, katahimikan lamang. Sila ang pumili nito bawat hakbang. Dumating ang Biyernes at hindi ako pumunta kahit saan. Nanatili ako sa aking kwarto, gumawa ng oatmeal sa motel microwave at naghintay. 10:42 ng umaga, nag-vibrate ang aking phone. Walang caller IV, voicemail lamang. Pinakinggan ko ito minsan pagkatapos ay ulit.
Ang boses ni Josh, mababa at galit, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero wala na kami. Wala na. Sinira mo kami, Mom. Sana masaya ka. Iyon lang. Walang paumanhin, walang pagsisisi, puro sisi lamang na parang ako ang nakahatak ng gatilyo na sila mismo ang naglagay. Noong tanghali, nagpadala si Megan ng mas mahabang mensahe. Linda, kung gusto mong saktan kami, congrats. Kami ay pinalayas. Sana makatulog ka ng maayos ngayong gabi. Sinira mo ang iyong pamilya. Ang salitang iyong ki ay nanatili sa akin buong araw, na parang hindi rin nila ito, na parang wala akong karapatan na lumayo sa mga hinintay ko na ginamit ako na parang hagdan. Pinatay ko ang phone, naglakad patungo sa tindahan sa kanto, at bumili ng notebook. Sa unang pahina, isinulat ko, ngayon, na wala ang lahat sa kanila. At natagpuan ko ang aking katahimikan. Nakaupo ako sa motel bed, bumaling sa bagong pahina, at nagpatuloy sa pagsulat. Hindi sila nanahimik ng matagal. 2 araw pagkatapos ng lockout, nag-post si Mega ng buong breakdown sa Instagram. Isa 0 slides, pastel background, hari ng cursive text overlay na pinamagatang ki kung kailan niloko ka ng pamilya. Bawat frame ay nagsalaysay ng maingat na ginawang bersyon ng katotohanan. Binuksan nila ang kanilang tahanan dahil sa pag-ibig at kabutihan, tinanggap ang isang nagdadalamhating, matandang magulang at nabigla sa legal na panlilinlang at manipulasyon. Tinawag niya itong elder abuse. Kakilakilabot ang mga komento. Dose-dosenang mga hindi ko kilala ang sumali. May mga hinintay lang na kontrolin ang kanilang mga anak magpakailanman. Kaya mahalaga ang boundaries. Ang lakas mo, Megan. Nagpapadala ng pag-ibig. Nag-scroll ako hanggang sa natagpuan ko ang komento ni Josh. Ginawa mo ang lahat ng tama. Pinrotektahan mo ang aming hinintay. Siya ang pumili ng pagwasak. Tinitigan ko iyon ng matagal, hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil hindi ako makapaniwala na kaya niyang magsinungaling ng ganoon kadali. May panahon na iiyak siya kung pinagalitan ko siya dahil sa pagbasag ng pinggan. Ngayon, ginagawa niya akong halimao sa mga estranghero sa internet. Gayunpaman, wala akong sinabi. Hindi ako sumagot. Pero hindi pa ito tapos, malayo pa. Kinabukasan, nagising ako sa katok sa pintuan ng motel. Hindi ako kaagad gumalaw. Matagal na akong nabuhay para malaman na ang pag-aalinlangan ay minsan proteksyon. Pagkatapos ng pangalawang katok, binuksan ko ang pintuan ng 1 pulgada lamang. Isang babae, nasa kalagitnaan ng 50, medyo pamilyar. Linda Carter, tanong niya, marahil hindi mo ako naaalala. Ako si Doreen. Nagtatrabaho ako sa City Housing Board. Nakita ko ang ilang posts. Gusto ko lang marinig ang iyong panig. Kumurap ako pagkatapos ay tumango. Umupo kami sa motel lobby na may malamig na kape at isang vending machine na umuugong sa malapit habang inilahad ko ang lahat. Bawat dolyar, bawat hapunan, bawat insulto na nilunok ko. Hindi siya kumuha ng tala. Siya ay nakinig lamang. Hindi ako pressed, sabi niya. Pagod na ako sa mabubuting tao na sinisiraan ng mga influencer na may katugmang throw pillows. Nang umalis siya, binigyan niya ako ng kanyang card. Kung kailangan mo ng tulong para makahanap ng permanenteng tirahan, ipaalam mo sa akin. May mga koneksyon akong maipapakita. Iyon ang unang kabutihan na naramdaman ko sa loob ng mga linggo. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking email. Subject line, Request for Interview, Charlotte Local Magazine. Isinara ko ang laptop nang hindi binabasa ang iba. Hindi pa ako handa na sabihin ang aking kwento sa kanilang mga termino, hindi pa. Pero ipinasa ko ito sa aking sarili na may binagong subject, hawakan ito. Noong linggong iyon, doble ang ginawa ni Megan. Nag-post siya ng TikTok video na nakatayo sa harap ng uhol, tumutulo ang maskara, kita ang baby bump, hawak ang isang karton na sign na nagsasabing, pinalayas ng aking biyenan. Halos 80,000 views ang nakuha nito sa loob ng 2 araw. Ang mga tao sa comments ay nagtag ng mga news station. Isang babae ang nag-alok na magsimula ng GoFundMe. At pagkatapos, biglang nag-text sa akin ang aking dating pastor ng simbahan, Linda, ano ang nangyayari? Pwede ba kitang tawagan? Iyon ang huling straw. Hinugot ko ang deed. Hinugot ko ang bank statement na nagpapakita ng aking transfer.
Hinugot ko ang email mula kay Brad na nagkukumpirma ng foreclosure. Kumuha ako ng screenshots ng text ni Megan, kapag wala na siya, makakaplan na tayo ng nursery. Pagkatapos, ipinadala ko ang lahat sa pastor, sa aking mga pinsan, sa group chat ng mga babae sa simbahan. Si Megan ay hindi pa rin umalis. Wala akong idinagdag na komento, patunay lamang. Pagkatapos ng 5 minuto, sumagot ang aking pamangkin, kaya nagsinungaling siya sa lahat. Pagkatapos ay katahimikan. Walang nagdepensa sa kanya. Walang nagsalita. Pero alam ko na nakita nila ito. Alam ko na naputol ang sinulid. Kalaunan noong gabi, nakatanggap ako ng bagong mensahe. Mula kay Josh. Pakitawagan mo ako. Kausapin mo lang ako. 10 minuto pagkatapos, alam ko na naging masama ang mga bagay, pero ikaw pa rin ang aking ina. Hindi ako sumagot, hindi dahil kinamumuhian ko siya, kundi dahil ang ilang mga tulay ay hindi nasusunog ng sabay-sabay. Ang iba ay gumuho, piraso-piraso, sa bawat pagkakataon na ang isang hinintay mo ay nagdesisyong ikaw ay dispensable. Tinitigan ko ang phone ng matagal bago ito ay lock at isinilid sa drawer. Pagkatapos ay humiga ako sa motel bed at bumulong sa katahimikan, kahit na ang iyong ina, hindi ang iyong tanga. At sa unang pagkakataon, natulog ako ng 8 oras nang hindi nagigising kahit isang beses. Nagsimula ito sa isang baukwet ng mga bulaklak, mga puting lilis, ang uri na dinala ni Josh mula sa grocery store noong siya ay teenager, sinusubukang humingi ng paumanhin sa pagkabangga ng kotse o pagkabigo sa isang kiss. Nakalagay ang mga ito sa labas ng pintuan ng motel sa isang murang glass vase na may nota na nagsasabing, "Mag-usap tayo, pakikalmahan." Walang pangalan, iyon lamang. Hindi ko hinawakan ang mga ito. Hindi ko dinala sa loob. Iniwan ko sila doon magdamag at pagsapit ng umaga, nagsimula na silang malanta. Tinanong ng front desk clerk kung gusto ko itong itapon at sinabi ko na. Noong hapon na iyon, dumating si Josh ng personal, walang babala, kumatok lang sa pintuan bandang 2:00 ng hapon at sinabi, "Mom, ako ito. Pwede ba tayong mag-usap?" Tinitigan ko siya sa peephole ng 1 minuto. Mukha siyang pagod, maputla, na parang hindi rin natutulog, katulad ko. Laban sa aking mas mabuting paghusga, binuksan ko ang pintuan ng kaunti. 5 minuto, sabi ko. Tumango siya na parang batang binigyan ng pangalawang pagkakataon. Umupo kami sa magkabilang dulo ng maliit na bilog na mesa sa tabi ng bintana at pinanood ko siyang subukang alamin kung anong bersyon ng kanyang sarili ang gagamitin. Sa wakas, nagpasya siya sa tahimik at malungkot. Nagkamali ako, sabi niya. Alam ko iyon. Dapat sinabi ko sa iyo ang tungkol sa utang. Hindi ko dapat hinayaan si Megan na kausapin ka ng ganoon. Ako lang natakot ako. Wala akong sinabi, hinintay ko lang. Buntis siya, dagdag niya, na parang iyon ang paliwanag sa lahat. Tinitigan ko siya noon, talagang tinitigan, at sa isang saglit, nakita ko ang batang iiyak kapag umalis ako para sa night shifts. Pero hindi na siya ang batang iyon. Siya ay isang lalaki na nagpaalis sa akin mula sa aking sariling pamumuhunan at ginawa akong kontrabida online. Hindi ako pumunta para maglaban, sabi niya. Nagtataka ako kung handa kang pumirma ng dokumento. Hindi naman malaki, isang bagay lang na makakatulong sa amin na makipag-ayos sa nagpapautang para makabalik sa tamang landas. Iyon ang sandali na sumigaw ang aking kutob. Hindi siya nagbago. Hindi siya pumunta para sa kapayapaan. Pumunta siya dahil iniisip niya pa rin na ako ay isang lever na maaari niyang hilahin kapag naging desperado ang mga bagay. Ipakita mo, sabi ko. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay hinugot ang isang Manila folder at inabot sa akin ang papel. Binasa ko ito minsan pagkatapos ay ulit. Hindi lamang ito isang consent form, ito ay isang bahagyang power of attorney, nakatago sa legal na jargon, na magbibigay sa kanya ng limitadong access upang pamahalaan ang mga foreclosure proceedings na nangangahulugang mga bank account, na nangangahulugang ang aking retirement fund. Inilapag ko ang papel. Lumabas ka, sabi ko. Kumurap siya. Mom, lumabas. Dahan-dahan siyang tumayo na parang iniisip niyang maaari pa niyang iligtas ang sandali sa isa pang linya. Mawawala ang hinintay ng bata, Mom. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nawala na rin ito. Umalis siya nang walang isa pang salita.
Inilak ko ang pintuan sa kanyang likuran at nanatili doon hanggang sa tumigil ang panginginig ng aking mga kamay. Pagkatapos ay tinawagan ko ang front desk ng motel at hiniling na ilipat sa bagong kwarto, ibang palapag, ibang pasilyo. Hindi nila tinanong kung bakit. Inimpak ko ang lahat sa loob ng 15 minuto at nagpalit ng kwarto bago ang hapunan. I-block ko ang numero ni Josh noong gabing iyon, hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan kong protektahan ang aking sarili mula sa bahagi ko na gustong-gusto pa ring maniwala na sinasadya niya nang sabihin niyang nagkamali siya. Kinabukasan, naglakad ako patungo sa opisina ng housing board at inabot kay Doreen ang card na ibinigay niya sa akin. Tiningnan niya ako mula sa kanyang mesa at ngumiti na parang hinintay niya ako. Gusto kong magpatuloy, sabi ko sa kanya, hindi lang mula sa kanila, kundi mula sa lahat ng ito. Hindi niya sinabi, proud ako sa iyo, o ginagawa mo ang tamang bagay. Inilapag niya lamang ang isang folder sa mesa na may label na Senior Housing, Coastal Options. At sa unang pahina ay isang 2-bedroom condo malapit sa Wilmington na may porch at ocean access, at isang upa na kaya ko bayaran gamit ang aking pensyon. Kiniruhan ko ito. Ito, sabi ko. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng isang huling email, ngayon mula kay Megan, walang emojis, walang hashtags, isang maikli, hilaw na mensahe na nagsasabing, hindi ko alam kung ano ang dapat naming gawin ngayon. Wala kaming natitira. Alam ko na kinamumuhian mo ako, pero isipin mo ang bata. Nagtitig ako sa screen ng matagal, nararamdaman ang init ng mga salitang iyon na dumidiin sa aking mga tadyang. Pagkatapos, isinara ko ang laptop, naghanda ng isang tasa ng tsaa, at pinanood ang paglubog ng araw sa likod ng parking lot ng motel. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Dahil ang susunod kong plano ay hindi isang sagot. Ito ay isang paghihiganti. 3 araw ang lumipas ng walang balita. Pagkatapos, 7:47 ng gabi ng linggo, may kumatok. Nakapajama pants ako, kalahati na ng tasa ng peppermint tea, nang sumilip ako sa pifol at nakita siya. Si Megan, mas magulo ang buhok kaysa karaniwan, may hawak na nakabalot na sanggol sa malambot na pink na kumot at isang diaper bag na nakasampay sa balikat na parang alay ng kapayapaan. Hindi ko binuksan ang pinto. Linda, tawag niya ng mahina, hindi ako nandito para makipagtalo. Ako lang hindi na namin alam ang gagawin. Gumuho na si Josh. Natanggal kami sa inuupahang bahay. Sabi nila, bagsak kami sa credit check. Pakikalmahan, pwede ba akong pumasok? Binuksan ko ang pinto ng 2 pulgada. Magulo ang makeup niya at namumula ang mga mata. Ang sanggol, isang babae, napansin ko, bahagyang gumalaw at naglabas ng mahinang hikbi. Dahan-dahang inuga ni Megan si Emily. Emily ang pangalan niya, bulong niya. Siya rin ang iyo. Huwag mo kaming itakwil. Mas malakas ang impact ng parteng iyon kaysa inaasahan ko. Hindi ko alam ang pangalan ng sanggol. Hindi ko gustong malaman. Binuksan ko ang pinto at pinapasok siya. Dahan-dahan siyang pumasok, parang bisitang hindi sigurado sa mga patakaran. Tiningnan niya ang maliit na kwarto at nagbigay ng pagod na ngiti. Gusto mo pa rin malamig dito, ano? Hindi ako sumagot. Maingat siyang umupo sa gilid ng kama ng motel, dahan-dahang inuuga si Emily. Kami talaga ang mali, sabi niya. Nagsabi ako ng mga bagay na hindi ko sinasadya. Stress kami, natatakot. Tumango ako, hindi dahil pinatawad ko siya, kundi dahil gusto ko siyang magpatuloy sa pagsasalita. Masyado proud si Josh para aminin, dugtong niya, pero nalulunod na siya. Kami pareho. Nagyelo ang mga bank account namin. May utang kaming mahigit $1,000 sa late fees at penalties. Ang mga telepono namin, hinintay na lang ma-disconnect at hindi ko alam kung saan kami pupunta mula rito. Pinanood ko siya habang nagsasalita, nakita ko ang panginginig ng ibabang labi niya, nakita ko ang mabilis niyang pagkurap habang nagsasalita tungkol sa kung gaano kalungkot ang pakiramdam na nasa isang mundong umusad na nang wala sila. Pagkatapos, napansin ko ang brand tag na nakasabit pa rin sa diaper bag. Lumapit ako at nakita ang logo, Posh Baby, isang designer line na nakita ko sa katalogo sa lobby ng motel, halagang mahigit $900. Bago yan, sabi ko, itinuro ko. Nagdalawang isip si Megan. Regalo yan, sabi niya, masyadong mabilis mula sa kaibigan.
Wala akong sinabi, tumayo lang ako ng dahan-dahan at lumakad patungo sa bintana. Mula roon, nakita ko ang isang rental car na nakaidle sa gilid ng kalsada, isang itim na hindi mura, hindi sira, hindi desperado. Pumunta ka rito para kumuha ng isang bagay, sabi ko. Napatalon siya. Pumunta ako rito para humingi ng tulong. Hindi, pagwawasto ko, pumunta ka rito para mag-film ng isang bagay. Mabilis akong humarap. Nasaan yun? Tumayo siya. Ano ang pinagsasabi mo? Ang phone mo, ang purse mo, kahit ano. Nakita ko sa side pocket ng bag nang umupo ka. Nare-record mo ito. Bumuka ang mga labi niya pagkatapos ay sumara. Gusto lang namin ng pruweba, sabi niya ng mahina, kung sakaling subukan mong baluktutin ang mga bagay. Tinitigan ko siya ng parang isang buong minuto. Lumabas ka, sabi ko. Linda, ngayon. Binuksan ko ang pinto. At isama mo ang gift shop baby bag. Hindi siya gumalaw kaya lumapit ako, mas malapit kaysa sa galit ko sa kanya noon. Para malinaw, Megan. Hindi ako ang kwento mo. Hindi ako ang kontrabida mo at sigurado akong hindi ako ang iliw mo. Lumabas ka sa kwarto ko bago ako tumawag ng pulis. Dahan-dahang kinuha ni Megan si Emily, hinawakan siyang mahigpit. Apo mo siya. Hindi, sabi ko, anak mo siya. Palakihin mo siyang mas maayos kaysa sa pagtrato mo sa mga tao. Lumabas si Megan, matigas ang likod. Lumakad siya patungo sa kotse at sumakay, at sa loob ng ilang segundo, umalis na sila. Isinara ko ang pinto, nilock, at umupo sa kama nang hindi gumagalaw ng matagal. Nanginginig muli ang mga kamay ko pero hindi ito takot. Adrenaline ito dahil alam ko kung ano ang nangyari. Pumunta si Megan para painin ako na magsabi ng isang bagay na malupit sa kamera, isang bagay na maaari nilang i-cut, i-edit, i-post online, gawing sympathy clicks. At hindi ko ito ibinigay sa kanya. Nanatili akong kalmado pero hindi pa ako tapos. Kinabukasan, pumunta ako sa korte at nag-file ng temporary restraining order. Isinama ko ang lahat, ang mga text, ang tangkang manipulasyon, ang pagbisita. Nagprint pa ako ng screenshot ng retail price ng diaper bag. Halos hindi kumurap ang clerk. Hindi ka ang una, sabi niya, hindi ka rin ang huli. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kwarto ko, binuksan ang notebook ko, at sumulat ng isang pangungusap. Nagdala sila ng sanggol para magpanggap na biktima. Nagdala ako ng mga resibo. Pagkatapos, binuksan ko ang susunod na pahina at sinimulan kong ilista ang mga pangalan, mga hinintay ko, mga hinintay ko, mga hinintay ko pa rin. Dahil sa susunod na pagkakataon na dumating sila para sa akin, handa na ako at hindi nila ito makikita. Ang restraining order ay dumating pagkatapos ng 2 araw, isang makapal na sobre na may selyo ng korte na isinuksok sa ilalim ng pinto ng aking motel room na parang huling piraso ng puzzle na nahulog sa lugar. Hindi ko naramdaman ang tagumpay. Handa na ako, ang uri ng kalmado na nararamdaman mo bago ang bagyo, hindi dahil natatakot ka, kundi dahil na board up mo na ang mga bintana. Gumawa ako ng 5 kopya ng order, isa para sa motel, isa para sa departamento ng pulis, isa para kay Doreen sa housing board, isa para sa akin, at isa na ipinadala ko, walang lagda at walang kasama. Sa huling kilalang address ni na Megan at Josh na may isang sticky note na nakakabit, gusto niyo ng legal. Nakuha niyo. Nang gabing iyon, sumagot na rin ako sa kahilingan ng panayam mula sa Charlotte Local Magazine. Hindi ako humingi ng pera. Hindi ako nag-pitch ng kwento. Ipinadala ko lang ang lahat, ang kopya ng deed, ang wire receipt para sa US dollars 180,000, ang kumpirmasyon ng foreclosure mula sa Carolina Private Lending, ang mga screenshot ng mga text, at ang larawan ng bagong diaper bag ni Megan. Ang subject line ng email ko ay simpleng, kung gusto nilang magsalita, magsalita tayo. Tumawag ang editor kinabukasan ng umaga. Matigas pero mabait ang boses niya. Naniniwala kami sa iyo, sabi niya. Handa ka bang magbigay ng opisyal na pahayag? Sinabi ko na, basta isama nila ang isang linya mula sa akin sa itaas, hindi ito paghihiganti. Ito ay kaliwanagan. Ang artikulo ay lumabas noong sumunod na linggo, isang 3 pahina na spread na pinamagatang kung kailan naging armas ang tulong, isang ulat ng isang ina ng pagkakanulo sa pananalapi. Hindi ito naging viral overnight. Hindi nito binagsak ang mga website.
Pero sapat ang naging atensyon nito sa komunidad ng Charlotte para magkaroon ng epekto. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, hindi tsismis, talakayan, ang parehong grupo sa Facebook kung saan umiyak si Meghan tungkol sa eviction ilang linggo bago ay nagdedebate na ngayon tungkol sa etika ng pabahay, mga karapatan sa mana, karapatan ng mga anak na nasa hustong gulang. Lumitaw ang pangalan ko, hindi bilang isang halimaw, hindi rin bilang biktima, kundi bilang isang tao, isang hinintay na nawala at tahimik na isinulat ang sarili pabalik. Pero hindi iyon ang sandali na alam ko na nagbago na ang sitwasyon. Iyon ay dumating noong sumunod na Biyernes nang maglakad ako patungo sa lokal na coffee shop at nakita ko si Josh na nakaupo mag-isa sa isang sulok na mesa, naka-hoodie, nakatitig sa tasa na parang sinusubukang hanapin ang refleksyon niya sa bula. Hindi niya ako nakita noong una. Halos nagpatuloy ako sa paglalakad pero pagkatapos ay tumingin siya. Nagkatinginan kami. Hindi siya napatalon. Hindi siya kumaway. Hindi man lang siya kumurap, tumingin lang, at sa tingin na iyon, nakita ko ito, hindi pagsisisi, hindi kahihiyan, kundi distansya, ang pagkilala sa isang ugnayan na wala na. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pero hindi ako umiyak. Nang gabing iyon, nag-email siya sa akin, walang subject line, isang maikling mensahe lang. Binasa ko ang artikulo. Hindi na kita tatawagan ulit. Pasensya na kung naramdaman mo na wala kang choice. Hindi sorry sa ginawa niya, sorry na naramdaman ko na kailangan kong tumugon. In-archive ko ito nang hindi sumasagot. Kinabukasan ng umaga, dahan-dahang kumatok ang motel manager at binigyan ako ng isang stack ng na-forward na mail. Sa ibaba ay isang sobre na may logo ng real estate agency at isang note mula kay Doreen na aprubahan ka na. Hinihintay ang mga susi. Binuksan ko ang mga detalye ng listing, 2 kwarto na kondo, pangalawang palapag na unit na may tanawin ng tubig sa isang tahimik na Wilmington complex para sa mga retiree at veterano, petsa ng paglipat sa susunod na Biyernes. Renta na mas mababa sa budget. Nakatayo ako roon, hawak ang papel, at napagtanto ko na tumigil na ako sa pag-check sa likod ko para sa mga katok, tumigil sa pag-atras sa mga hindi kilalang numero, tumigil sa pagdududa sa karapatan ko na mabuhay nang walang paghingi ng tawad. Nang gabing iyon, in-update ko ang aking testamento, inalis ang pangalan ni Josh, inilaan ang lahat para hatiin ng pantay-pantay sa pagitan ng isang lokal na domestic abuse shelter, isang literacy program, at ang animal rescue na dating hinintay ko. Pagkatapos, sumulat ako ng isang huling email sa aking abogado na may mga tagubilin, kung sakaling hamunin niya ito, ipadala sa kanila ang lahat ng ito, sa publiko. Hindi ako naghintay ng sagot. Alam ko na hahawakan niya ito. Ang huling text ay dumating noong weekend, mula sa isang numerong hindi ko kilala pero agad kong nalaman. Si Meghan iyon, 4 na salita lang, na wala ang lahat. Congrats! Binasa ko ito ng isang beses, pagkatapos ay binura. Walang sagot, walang reaksyon, wala nang sasabihin. Ginugol ko ang gabi sa pag-iimpake ng aking mga gamit sa huling pagkakataon, hindi dahil tumatakbo ako, kundi dahil sa wakas ay tumigil na ako. Sinimulan nila ang kwentong ito sa pagsasabi na walang lugar para sa akin. Tinapos nila ito sa pamamagitan ng pagpapatunay na hindi ko kailanman kailangan ang kanilang espasyo. Ang kondo ay mas maliit kaysa sa inakala ko pero mas maliwanag. Ang sikat ng araw ay pumasok ng malawak sa mga puting dingding at dahan-dahang tumira sa laminate floors. Nakatayo ako sa pintuan ng isang buong minuto bago pumasok, hinayaan ang katahimikan na tumama sa akin na parang simoy, walang sigawan sa itaas, walang mga hakbang na galit, walang peking paghingi ng tawad, espasyo lang. Ang aking espasyo. Huli ang mga mover, kaya hinila ko muna ang mga mahahalaga, ang aking pulang folder, ang naka-frame na larawan ni James, isang maliit na maleta ng damit. Iniwan ko ang iba sa kotse. Gumawa ako ng isang tasa ng tsaa gamit ang lumang kettle na kasama ng unit at lumakad sa maliit na balkonahe. Hindi makita ang karagatan pero naririnig ko ito. Sapat na iyon. Nanatiling nakasilent ang aking telepono ng linggong iyon. Hindi ko tiningnan ang social media. Hindi ko tinawagan ang mga lumang kaibigan para magpaliwanag. Inimpek ko lang ang isang drawer sa isang pagkakataon, pinuno ang ref ng mga bagay na talagang gusto kong kainin, at diniligan ang 2 halaman na binili ko sa isang roadside market habang papunta. Noong Miyerkules, naglakad ako sa boardwalk. Walang nakakilala sa akin. Walang nakatitig.
Nadaanan ko ang isang bookstore, isang pier, at isang seafood shack kung saan may isang babaeng halos kaedad ko na nagpipinta ng mga seashell sa isang folding table. Umiti siya at inialok sa akin ang isa. Piliin ang tumatawag sa iyo, sabi niya. Pinili ko ang isang asul na may pilak na gilid. Magandang pili, sabi niya. Iyan ang para sa mga bagong-bago lang nagpabitaw ng isang bagay na mabigat. Nagpasalamat ako at inilagay ito sa bulsa ng aking coat. Nang gabing iyon, inilagay ko ito sa kitchen counter sa tabi ng aking mga susi. Pinangalanan ko itong kapayapaan. Lumipas ang mga araw, pagkatapos isang linggo, pagkatapos isa 0 araw. Naging ritmo na, kape sa -8, lakad sa -1 0, journal sa -3. Nag-sign up ako para sa isang art class na nagkikita tuwing Martes at Huwebes sa rec room. Ang pangalan ng aking instruktor ay Walter. Siya ay 70, nagsusuot ng suspenders, at nagsasabi ng pinakamasamang biro na narinig ko. Naalala rin niya ang pangalan ko noong pangalawang araw. Isang hapon, lumakad siya para tingnan ang aking canvas at sinabi, "Nagpipinta ka na parang isang nakaligtas sa isang bagay." Umiti ako. Dahil nakaligtas ako. At sinadya ko iyon.